Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Indonesia. Ang Indonesia po ay ang pang-apat na bansa na may pinakamalaking populasyon. Kilala nga po ang Indonesia dahil sa mga tropical beaches at mga nagagandahang bulkan. Sa Indonesia, isang babae ang natagpuang patay sa isang damuhan. Isang araw po matapos mismo ang araw ng kanyang kaarawan. Ang babae po ay kinilalang si Elisa Siti Mulyani, 22 years old na mula sa Pandeglang, Indonesia. Si Elisa po ay nag-aral sa isang private university sa Serang City. Siya din po ay nag-part-time sa Central Statistics Agency bilang data entry clerk. Ang simula ng kanyang trabaho ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Si Elisa po ay bunsong anak ni Tabagus Hadi Mulyana. Si Tabagus po ay isang Deputy General Chairperson sa Membership Cadre Organization. Si Tabagus ang koneksyon o boses sa pagitan ng gobyerno at ng mga tao mula sa probinsya ng Indonesia na gustong magpahayag ng kanilang mga opinyon. Maganda at independent na babae si Elisa. Isa siyang sikat na makeup artist at makikita nga ito sa kanyang TikTok account. Si Elisa ay may boyfriend noon na si Rico Arizca, 21 years old. High school pa lamang po ay nagkakilala na si Elisa at Rico. Tumagal po ng 5 taon ang kanilang relasyon at makikita nga silang magkasama sa kanilang mga video sa TikTok. Kitang-kita nga po kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Si Rico ay nakatira din malapit sa lugar na tinitirahan ni Elisa. Ang tatay ni Rico ay isang pulis sa Lebak Police Station. Isang online motorcycle taxi driver si Rico o parang angkas rider po sa atin. Pero sa huling bahagi po ng 2022 ay naghiwalay sina Elisa at Rico. Pero hindi na po nasabi sa mga balita kung bakit. Lumabas po sa news article na ng unang buwan ng 2023 ay nagkaroon ng bagong boyfriend si Elisa at ito po ay si Kaded. Pero wala na pong inilabas sa media ang kanyang tunay na edad maging ang kanyang mga litrato. Si Kaded ay nagtatrabaho din sa Central Statistics Agency kung saan nagtatrabaho si Elisa. Pinaniniwalaan nga po na ang dalawa ay nagkakilala sa kanilang trabaho. Sabay pa nga silang pumapasok gamit ang motor ni Elisa. Ayon nga po sa pamilya ni Elisa, seryoso na ang relasyon nito kay Kaded at nakaplano na nga magpakasal ito ng March 2023. Pero sa kabilang banda naman, hindi pa pala nakamove on si Rico kay Elisa. Hindi siya masaya na bago na ang karelasyon ni Elisa at ikakasal na nga. Ang pangyayari, February 8, 2023. Alas 9 ng gabi ng araw na iyon ay pauwi na po si Rico galing sa pangingisda sa kanilang lugar. Sakay nga ng kanyang motorsiklo. Sakto naman na pauwi na din noon si Elisa at nakasakay din sa kanyang motor. Nakita ni Rico si Elisa kaya sinundan niya ang kanyang ex-girlfriend para kausapin. Inaya umano ni Rico si Elisa sa isang eskwelahan para magkausap. Doon ay itinanong ni Rico si Elisa na sana nga ay ayusin pa nila ang kanilang relasyon. Ikinainis naman daw ni Elisa ang tanong ni Rico kaya naman nag-away ang dalawa. Mahal pa din kasi ni Rico si Elisa kaya naman hindi niya matanggap na may iba na itong karelasyon. Dahil sa galit, naging bayolente si Rico at hinila nga sa damuhan si Elisa. Dito na nga po pinaniniwalaan na sinaktan at sinakal ni Rico si Elisa nang dahil po sa kanyang galit.
At dahil din po sa tindi ng mga pinsalang natamo ni Elisa kay Rico, ay agad po siyang binawian ng buhay. Samantala, si Rico ay dali-daling kinuha ang mga mahalagang gamit ni Elisa gaya ng laptop at cellphone. Matapos nito, iniwan ni Rico ang motor ni Elisa sa damuhan at mabilis pong tumakas. Ilang oras nga matapos ang krimen, nakatanggap ng report ang mga pulis mula sa isang babaeng witness kung saan sinabi niya na nakakita siya ng isang babaeng nakahandusay sa damuhan. Mabilis naman dumating ang mga pulis at ambulansya sa crime scene. Ang mga labi nga ay positibong kinilalang si Elisa. Ayon po sa mga paramedics, ilang oras nang patay si Elisa. Bukod doon, malaki po ang posibilidad na nanlaban pa si Elisa pero hindi niya kinaya ang lakas ni Rico. Nakita din ng mga pulis ang motor ni Elisa malapit sa kanyang mga labi. Ayon naman po sa mga iba pang nakatira malapit sa crime scene, narinig nilang may isang babae at isang lalaki na nag-aaway nga malapit sa damuhan. Na-interview naman ng mga pulis ang isang witness na nagsabing nakita niya ang isang motor na nagmamadaling umalis kung saan nakita si Elisa. At base nga po sa description ng witness, pinaniniwalaan na ang motor na iyon ay pag-aari ni Rico at siya nga po ay nakita ng witness habang tumatakas. Agad naman hinanap ng mga pulis ang motor na iyon. At matapos ang isang oras na paghahanap, nakita nga nila ang eksaktong description ng motor sa bahay ni Rico. Nakita din sa loob ng bahay ni Rico ang laptop at cellphone ni Elisa. Dahil po dito, agad na inaresto si Rico, kinasuhan ng murder at ikinulong. Sa investigasyon, pinagawa po kay Rico ang reenactment kung paano niya ginawa ang krimen. Sa kabilang banda, hindi naman matanggap ng pamilya ni Elisa ang nangyari sa kanya. Para po sa kanila, bata pa si Elisa para agad na kunin sa kanila at alam nilang marami pa sana tong makakamit sa buhay. At mas ikinagalit pa nga po ng pamilya ay nang malaman nilang si Rico ang pumatay sa kanilang kamag-anak. Sinabi naman ng ama ni Elisa na si Tobagus na alam niyang pulis ang tatay ni Rico, pero sana mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nga sa kanyang anak. Dagdag pa ni Tobagus, huwag sanang kampihan si Rico dahil siya ay nagkasala at dapat maparusahan. Nagulat po at nalungkot si Kaded dahil sa nangyari sa kanyang girlfriend. Ang isang kaibigan at katrabaho naman ni Elisa na hindi na po pinangalanan na nagsabi na nag-text pa nga sa kanya si Elisa. At ang huling mensahe daw nito sa kanya ay, pagod na siya. Pero hindi naman po binanggit ni Elisa sa kanya kung bakit. Nagulat din ang mga kaibigan ni Elisa sa nangyari sa kanya. At nabanggit nga nila na hindi dapat papasok si Elisa sa araw ng krimen. Nagtaka din ang iba pang kaibigan ni Elisa na kinokontak sila ng pamilya nito at hindi pa nga daw ito nakakauwi. At nagulat na lang sila nang mabalitaan ang nangyari sa kanilang kaibigan. Testimonya ng sospek. Umami naman si Rico na siya nga ang pumatay kay Elisa. At ayon po kay Rico, nasaktan kasi siya na hindi na pumayag si Elisa na maayos pa sana ang kanilang dating relasyon. Napuno din daw siya ng galit dahil ayaw na ni Elisa sa kanya kahit na mahal niya pa ang babae. Ayon pa po sa salaysay ni Rico, binigyan pa nga niya ng isang regalo si Elisa sa araw ng kaarawan nito. At nang kinabukasan, ito ay kanyang napatay. Bukod doon, napag-alaman pa po na kinausap ni Rico ang tatay ni Elisa na si Tobagus sa kanilang bahay bago nga ang krimen.
Si Rico po ay humihingi ng tulong sa tatay ni Elisa para maayos pa sana ang relasyon nito sa kanyang anak. Pero hindi naman po sumagot ng oo si Tubagos sa gusto ni Rico at sinabi lang na kakausapin niya muna si Elisa. May 2023, sa trial ng kaso, inamin ni Rico na ang pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Elisa. Dahil po, halos kaka-break lang daw nila at nagkaroon nga ito ng bagong boyfriend. Hindi daw sa kanya sinabi ni Elisa na may bago na siyang kasintahan. Siya din po ay napuno ng galit at selos kaya niya nga nagawa ang krimen. Dagdag pa ni Rico, naging desperado na kasi siya at nabulag ng kanyang emosyon. Ayon din kay Rico, hirap kasi siyang makamubon dahil malapit lang ang bahay nila Elisa sa kanya. At lagi niyang nakikita ito at ang kanyang bagong kasintahan. At ng araw nga ng krimen, parang nagdilim daw ang kanyang paningin kay Elisa sa sobrang galit. Ayon naman po sa prosekusyon, gusto nilang mabago ang kasong sinampa kay Rico. Gusto nilang maging premeditated murder ang kaso dahil naniniwala silang plinano talaga ni Rico ang krimen at tinangkapangang itago ito. Pero ayon naman po sa mga abogado ni Rico, hindi niya pinlano ang krimen dahil biglaan lang ang nangyari at nadala lang siya sa kanyang emosyon. Nito nga pong October 9, 2023 ay nahatulan na po si Rico. Siya ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Elisa at hinatulan ng 15 years na pagkakakulong. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Elisa na ganun lang kababa ang hatol kay Rico. Ayon po sa kanila, hindi sapat yon para sa buhay na nawala kay Elisa. Para kasi sa kanila, ay plinalo talaga ni Rico ang krimen at dapat mas mataas pa ang bilang ng taon ng kanyang hatol. Tingin nila, hindi basta-basta sasama si Elisa sa ex-boyfriend niya sa isang madalim na lugar kung saan nagawa ni Rico ang masamang balak sa kanilang anak. Para po sa nanay at kapatid ni Elisa, bigo silang makuha ang hustisya dahil mababa po masyado ang hatol kay Rico. Ayon naman sa tatay ni Elisa, naging maluwag ang judge sa paghatol sa pumatay sa kanyang napakabait na anak. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone.